ito yung sinasabi ko sa inyo. Napahiya ng matindi itong si Robin Padilla sa harap ng mga INC mga kababayan or mga miyembro ng Iglesia ni Cristo dahil nga kung titingnan nyo sa kabila ng mga drama niya, ang ending nasampahan pa rin ng kaso si Rodante Marcoleta. At ngayon mga kababayan, kung titingnan nyo, sabi ni Robin Padilla dito, hindi daw po magtatagal. Masushoot daw po ulit siya sa kulungan mga kababayan, pero hindi daw po niya alam kung dito daw po sa Pilipinas o kung sa dahig daw po. So ngayon ito, i-play po natin. Kami pong lahat sa minority ay iniisa-isa na. Kaninang umaga, pagbukas ko ng aking social media, nakalagay doon, kakasuhan na raw ako. Dapat sinabi mo. Dapat sinabi mo kung saan mong page nakita yan. Kung sa page ba ng Ombudsman, o NBI, o CIDG. Para nang sa ganon, maniwala naman ang taong bayan. Mahirap lang yan. Baka malay mo, nakita mo lang na post siya ng kapwa mo didisit, naniwala ka na agad. Pero kung titingnan natin mga kababayan, talagang makakasuhan etong si Robin Padilla ng obstruction of justice dahil nga tinulungan niya makatakas si Bato de la Rosa. Kahit ano pang tanggi niya dito, maliwanag na siya ang nagsabay kay Bato de la Rosa, isinakay niya sa kotse niya papalabas ng Senate premises at dun pa lang sa puntong yon talagang sinamahan niya at tinulungan niya makatakas etong si Bato de la Rosa. Kahit ano pang pagtanggi niya, hindi talaga maiaalis ang katotohanang itinakas niya itong si Bato. Sabi nila, pinatakas ko daw si Bato. Totoo naman Ano ikakaso nyo sa akin? Obstruction of justice daw. Napanood nyo ba yung CCTV? Mukha bang tumakas si Bato? Mga kababayan, tumakas naman Di ba tumakas nga si Bato At maliwanag na sa asawa din naman ni Ronald Bato de la Rosa nang galing na tumakas nga si Bato sa Senado mga kababayan. At maliwanag na ang sinakyan ni Bato na sasakyan ay kay Robin Padilla. Kaya siya ang nagtakas kay Bato de la Rosa. Pambira, naglalakad kami, sumakay kami ng kotse, lumabas kami. Libo ang pulis, walang humuli sa amin. Paano? Yan ang dapat maimbestigahan mga kababayan ng NBI o ng ating mga otoridad. Yung mga pulis na sinasabi ni Robin Padilla na hinayaan silang makatakas ng Senate premises. Takas yun. Ang tawag doon, lokohan! Yabang no? Iniisa-isa na po kami. Hindi po magtatagal, masushoot na naman ako. Ang katanungan na lang ngayon, kung ako bo'y isushoot dito o ipadadala ako sa Hague. Kasi yung kaso... Alam niya kasi mga kababayan sa sarili niya, malaki ang posibilidad na baka makulong din siya. Alam niya yan. Kaya ngayon pa lang kumukuha na ng simpatsya sa mga kababayang Pilipino po natin at pinapalabas na hindi niya itinakas si Bato de la Rosa kahit malinaw naman pong ebidensya na sa kanyang sasakyan sumakay si Bato papalabas ng Senate premises at siya po talaga ang tumulong kay Bato de la Rosa para makatakas ng Senate mga kababayan, para makatakas sa kamay ng pananagutan. Obstruction of justice na ang warrant of arrest galing sa ICC Dayuhan. Wala naman akong obstruction of justice dito. Foreigner, pare! Ang kaso ko, foreign. Ako po ay nakikiisa sa inyo. We are one! We are one! We are one! Sigurado ko, yung mga basher ko, sasabihin yan, hindi naman yan naiintindihan yung we are one. Alam niyo po, wala pa po akong nakilalang isang disenteng tao na katulad ni Caro Dante Marcoleta.
Yan ho ang isang senador na napaka-humble. Hindi kailanman ipinag-iyabang na siya ay abogado. Marami kaming kasama, abogado! Eto mga kababayan, di ba sabi ni Robin Padilla, hindi daw ipinagyabang ni Rodante Marcoleta na siya ay abogado. Pero kung titingnan nyo mga kababayan, di ba inalipusta niya yung mga kasamahan niyang senador na hindi daw po abogado kaya hindi daw po naiintindihan yung batas. So bakit nasabi ni Rodante Marcoleta yan? Kasi alam niya sa sarili niya na abogado siya mga kababayan. Alam niya sa sarili niya na abogado siya at yung mga inaalipusta niyang kapwa niya senador na mga matatagal ng senador mga kababayan ay hindi abogado yung iba. 'Di ba kaya niya siguro nasasabi yung mga bagay na kaya hindi naiintindihan ng mga kasama niyang hindi abogado, yung batas ay dahil nga hindi abogado. Kaya nga kung makikita niyo mga kababayan, nabatikos ng matindi dyan si Rodante Marcoleta. At dun pa lang sa puntong yon mga kababayan, kaya niya sinabi yon kasi ipinagyayabang niya na siya nakakaintindi ng batas dahil abogado siya. Kaya nga itong sinasabi ni Robin Padilla dito, isang malaking kagaguhan po yan. Abogado! Abogado! Yabang no? Alam nyo, Assalamualaikum, sister. Si Caro Dante kapag nagpapaliwanag ng batas, naiintindihan ng lahat. Kaya pinipilit siyang pigilan. Papayag ba tayong pigilan si Caro Dante? Wala, makukulong na yan. Makukulong na si Rodante Marcoleta. Once na lumabas ang arrest warrant yan at naaresto yan, mapapatulad yan kay Jinggoy, makukulong yan. Kami pong lahat sa minority ay iniisa-isa na. Kaninang umaga, pagbukas ko ng aking social media, nakalagay doon, kakasuhan na raw ako. Sabi nila, pinatakas ko daw si Bato. Totoo naman Naniniwala ba kayong Di ba nawawala yung ano natin? Ayan. ito, tapos ang warrant of arrest, galing dayuhan? Pambihira. Akala ko ba malaya tayo? May warrant daw sa ICC. Sabi nila, pero yung Pangulo natin, iniimbita si Putin sa Pilipinas. May warrant of arrest si Putin. Ano namang kinalaman ng problema ni Putin mga kababayan? 'Di ba ano namang problema ng kinalaman ng problema ni Putin sa International Criminal Court? Sa problema ni Bato de la Rosa sa International Criminal Court. 'Di ba? Ano namang kinalaman ni PBBM doon sa problema ni Putin sa ICC? Problema ni Putin 'yon. Yan ang hindi naiintindihan mga kababayan ni Robin Padilla. Gusto niya kasi inihahalin tulad yung problema ni Bato doon sa problema ni Putin. Magkaiba naman po mga kababayan. Tayo ng proseso ng pag-usad ng batas sa batas ng Russia at sa batas ng Pilipinas. Diba? Kaya nga kung titingnan nyo mga kababayan, hindi ko maintindihan kung ano yung sinasabi dito ni Robin Padilla, pero maliwanag dito, pinatakas niya talaga si Bato. Ano, pwede na lang ikaso kay Presidente. Di ba ang gulo? Dami nag-iiyakan didisit sa comment section, oh. Manyapat makukulong na si Rodante Marcoleta. Umiyak lang kayo hanggat gusto nyo, okay lang yan. Huwag nyo masyadong dibdibin, baka maistro kayo. May likod pa. Ang gulo nyo! Anong ibig na lang sabihin? Pag dumating dito si Vladimir Putin,
isusurrender nyo rin. Bobong puta. Oh! Nagkalat na si Robin, mga kababayan. Nagkalat ng matindi si Robin Padilla dito. Iba po yung kay Putin at iba yung kaso ni Putin, iba yung kaso ni Rodrigo Duterte at ni Bato de la Rosa. Yan ang hindi ko maintindihan, mga kababayan, kung bakit inihahaling tulad ni Robin Padilla yan doon. Diba? Tsaka anong karapatan ng Pilipinas si surrender yung presidente ng Russia? Nag-iisip ba tong si Robin Padilla? Pilipino lang ang kaya nyong isurrender. Ano yung kakaso nyo sa akin? Obstruction of justice daw. Napanood nyo ba yung CCTV? Mukha bang tumakas si Bato? Tumakas naman talaga eh. Pambira, naglalakad kami, sumakay kami ng kotse, lumabas kami. Libo ang pulis, walang humuli sa amin. Paanong takas yun? Yan, ito mga kababayan ang dapat maimbestigahan. O kaya yung si Nartate, sabay dapat kumilos na. Para na sa ganon, malaman natin kung may katotohanan ba ang sinasabi ni Robin Padilla na nung tumakas si Bato de la Rosa ay hindi daw po pinigilan ng ating mga kapulisan. Dapat maimbestigahan ito, mga kababayan. Ang tawag doon, lokohan! 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 Alam nyo, mga kapatid, nakakalungkot ang sitwasyon ng bayan natin. Kaya ang buong sambayanang Pilipino ay nagpapasalamat sa Iglesia ni Cristo sapagkat kawawa talaga dito yung mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo kasi nagamit sila nitong mga kaalyado ni Duterte, mga kababayan, para gumawa ng protesta at guluhin ang ating gobyerno. Biruin nyo, mga kababayan, kung titingnan nyo yung mga naabalang trabaho, mga naperwisyong mga kababayang Pilipino po natin na hindi nakapasok sa kanilang mga trabaho, yung mga naapektuhan ng protesta ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, parang bumiram nga to eh. Yung ginawa ng Iglesia ni Cristo, bumalik ng matindi sa kanila. Saglit na matuwa, mga kababayang Pilipino po natin, marami po talaga ang nadismaya. Kaya kung titingnan po natin, nakakalungkot isipin na ang mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo na kung tutuusin, mga kababayan, ay maliwanag na hindi dapat nakikialam sa politika, yung isang religion, mga kababayan, nakita natin na talagang ngayon, sila ang numero unong nakikisawsaw sa isyo ng maruming politika dito sa ating bansa. hindi kayo nakakalimot sa pagmamahal nyo sa bayan. Patuloy ang pangkikising ninyo. Marami sa ating kababayan, hindi ko alam, sila'y gising. Sila naman ay hirap din. Hindi ko alam kung bakit hindi sila nagrereklamo. Nabigyan ba ng maleta? Yan! Umandar na ang pagiging bobo ni Robin Padilla dito, mga kababayan. Pati yung mga kababayang Pilipino po natin na mas inuunang maghanap buhay, mas inuunang mag-focus sa kanilang mga pamilya at pang-araw-araw nilang pamumuhay at magtrabaho ng maayos kaysa makisali sa maruming politika na nangyayari dito po sa ating bansa, inaakusahan ni Robin Padilla na baka daw nabigyan ng mali-maletang pera kaya daw po tahimik. Ganyan na ba talaga kakitid ang utak ng numero unong senador noong 2022? Ganyan na ba talaga kakitid ang pag-iisip ng isang senador na iniluklok na mga kababayang Pilipino po natin? Aba, Senator Robin Padilla, wag mo namang ibaba. Ilagay sa pinakamababa yung asal ng isang senador. Sa mga sinasabi mo, mukhang hindi ka nag-iisip eh. Ang dami nating mga politiko
na dati ay matatapang. Ah. Matatapang sila. Pero nakalimutan nila to. Nasaan na to? Nasaan? Ah! Mukhang nabaliw na dito si Robin Padilla. Alam nyo, ang tatay ko, si Assemblyman Roy Padilla Sr., kasama doon sa EDSA 1. Kung buhay siya, sigurado ako, nagmumura-mura yun. Bawal magmura dito kasi baka matadyakan ako palabas. Pero sigurado ako, masama ang loob ng tatay ko. Dahil ibinigay niya ang buhay niya sa bayan. Ang tatay ko po'y pinaril. Ang tatay ko po'y nagsakripisyo ng buhay para sa bayan. Kung makikita niya ngayon ang nangyayari sa bayan natin, na nagtutulog-tulugan yung mga politiko na dapat ay tumitindig, Ah. baka lumuluha na nagdugo yung tatay ko ngayon. Kaming mga anak niya na nawalan ng tatay dahil sa pagmamahal niya sa bayan niya. Ngayon, gusto kong tanungin yung tatay ko, tama ba yung ginawa mo, pa? Iniwan mo kami ng dahil sa bayan at yung mga kasama mo na mga nakaupo ngayon, iniwan tayo sa ere. Napakasakit ng nangyari sa atin, mga kababayan. Mabuti na lamang nandiyan kayo, INC. Ah. We are one! Eto mga kababayan kung titingnan nyo, wala naman talagang problema yung bansa natin kung tutuusin. Kaso nga lang ang problema, nang ibabaw lang talaga ang matinding korupsyon, lalo na nung panahon ni dating Pangulong Duterte na kung saan nahasa at nasana yung mga politikong kurap na unti-unting nabubulgar ngayon, yung mga matitinding korupsyon na pinaggagawa. Eto tandaan nyo yung korupsyon na yan, nagmula pa yan noong mga nagdaang administrasyon mga kababayan, at sa panahon lang talaga ni PBBM, nabulgar ng matindiyan at pinapanagot yung mga kurap na politician. Alam niyo po ba kung bakit nakaharap si Rodante Marcoleta sa plunder case? Maliwanag naman tumanggap siya ng 75 million pesos at hindi niya itinalayan sa kanyang salin at sa kanyang sose. Diba? Ibig sabihin, talagang kung hindi pa malalaman ng mga kababayang Pilipino po natin yan, hindi naman magsasalita si Rodante Marcoleta. At ibabaon nila sa limot yung natanggap na yan na 75 million pesos. Kung tutusin, yung problema ni Marcoleta, siya mismo ang gumawa niyan. Siya mismo ang nagdala sa kanyang sarili sa sitwasyon na yan kung bakit siya sinasampahan ng kasong plunder. Hindi po kasalanan ng gobyerno yan. At mas lalong hindi po ginagamit ng gobyerno yan para gipitin si Rodante Marcoleta kasi kailangan niya talagang managot Kailangan managot ni Rodante Marcoleta. Ngayon, ang tanong dito, bakit ipinagtatanggol? Bakit kailangan magprotesta ng isang religion para suportahan yung isang plunderer? Di po ba mga kababayan? At bakit kailangan sumakay ng mga kaalyado ni Duterte na katulad ni Robin Padilla dito sa rally ng Iglesia ni Cristo kung walang bahid ng politika ito? Di po ba? Dito pa lang makikita nyo mga kababayan na masyadong bias talaga itong mga nangyaring ito. Pinagsalita yung mga kaalyado ni Duterte na puro pambabatiko sa ibang politiko, sa gobyernong ito, yung mga pinagsasasabi. Samantalang nung panahon ni Digong na talamak ang korupsyon at mismong umamin si Duterte na maraming ghost project at flood control noong mga panahon na yon, hindi nyo nagawang magsalita ng ganyan. Alam niyo kung meron mga makakapalang mukha dito, isa na po itong senador na ito. Di nga natin alam kung senador ba talaga ito?
isang punto na lang. Kasi alam ko, tapos na tayo eh. Buti nakahabol ako. Ito, pakiusap po. Hindi sa inyo, dahil alam ko, hindi nyo kami iiwan eh. Gagamitin ko na lang tong oras na to para makiusap sa mga... Yan din ang dahilan mga kababayan na sa totoo lang. Ito rin yung isang dahilan kung bakit nang gagalaite itong si LRYAK Small Boy at itong si Alputera. Kasi nga 'di ba kung matatandaan nyo, nung nag-file sila ng petition sa Korte Suprema about po sa signature campaign ni Alputera, kasama po nila itong si Robin Padilla. Pero anong nangyari mga kababayan, saglip na matakot ni Robin Padilla yung ombudsman, saglip na tablan sa mga salita ni Robin Padilla na walang saysa yung ombudsman, ang ending mga kababayan, nagpatuloy pa rin. Ano po, nagpatuloy pa rin itong pagsasampa ng kaso na plunder dito po kay Rodante Marcoleta ng ombudsman sa Sandigan Bayan. Kaya nga kung titingnan nyo mga kababayan dito sa puntong ito, talagang nanggagalaite ng matindi itong si LRYAK Small Boy at itong si Alputera. Kasi nga, ginawa na po nila lahat. Nag-funded sila ng mga DD-shit na sasama sa protestang ito, allegedly. Tapos kung titingnan nyo rin mga kababayan, yung mga kaalyado nila na katulad ni Robin Padilla, nagsalita dito pero ang ending, nakasuhan pa rin si Rodante Marcoleta. Mga kababayan nating hindi naman pero nagtutulog-tulugan. Iniisa-isa na po kami. Hindi po magtatagal, masushoot na naman ako. Ang katanungan na lang ngayon, kung ako boy isi-shoot dito o ipadadala ako sa Hague. Oo. Kasi yung kaso ko, obstruction of justice, na ang warrant of arrest galing sa ICC eh. Dayuhan. Wala naman akong obstruction of justice dito. Foreigner pare ang kaso ko. Foreign. Tingin ko dito kay Robin Padilla, kinakaba-kabahan na ito mga kababayan. Kinakaba-kabahan na yan. Kasi alam niya sa sarili niya makakasuhan po talaga din siya. Malaki ang posibilidad na baka nga ma-terminate pa ito sa pagiging senador dahil sa pagtulong sa isang pugante na makatakas mga kababayan sa kamay ng pananagutan. Isang malaking karangalan na rin. At least, di ba? Nandito tayo sa liwasang bulit. Ang pakiusap ko, mga kababayan ko na nanonood, mga Muslim, mga kapatid kong Muslim, mga kapatid nating Katoliko, Kristiyano, kanina nandyan si Greco Belica, nagsalita. Ang pakiusap ko sa inyo, walang pupuntahan ang bayan natin kung ang mga katulad naming pinapahiwatig sa inyo kung ano ang katotohanan, eh hahayaan nyo kaming makulong. O yan! Di lumabas din ang katotohanan. Lumabas din ang katotohanan mga kababayan na kaya itong mga politikong ito nagsasalita ng ganito, gusto nilang gamiting human shield mga kababayan yung religious ng Iglesia ni Cristo. At yung mga kababayang Pilipino po natin na sumusuporta sa kanila. Diba? Gusto nilang gamitin na pang-human shield para magalit sa gobyerno yung mga kababayang Pilipino po natin at itong religious ng Iglesia ni Cristo. Saan pupunta ang bayang ito kung yung mga nakikipaglaban para sa katotohanan ay hahayaan yung makulong? Yan na! O, diba? Tama mga kababayan, diba? Yan talaga ang totoong pahiwatig, kaya po itong mga ito ay nakisakay sa rally ng Iglesia ni Cristo. Gusto nilang gamitin ang taong bayan para magalit sa gobyerno dahil sa sila ay makukulong mga kababayan. Dahil sa kanilang mga sariling personal na problema. Kung tutusin, hindi naman problema ng mga kababayang Pilipino natin yan eh. Dahil wala tayong mapapakinabangan sa mga yan. Diba? Wala tayong mapapakinabangan dito kay Rodante Marcoleta dahil nga yung pangako niyang 2,000 kuryenteng pababa na libre, wala pa eh. Diba? Kaya dapat lang talaga siyang makulong mga kababayan dahil wala na nga siyang ibang ginawa
kung hindi guluhin ang gobyernong ito. Saglip na tulungan ang gobyernong ito na umusad, anong ginagawa? Ginugulo ang gobyernong ito. At si Robin Padilla, saglip na tulungan ang gobyernong itong umusad, anong ginagawa? Ginugulo ang gobyernong ito at ngayon gusto pang gamitin ng mga kababayang Pilipino po natin para pigilan yung pag-aresto sa kanila kung sakaling magkaroon sila ng kaso katulad nitong kay Rodante Marcoleta. Paano na ang bayang ito? Paano na ang mga lugar na katulad nitong Liwasang Bonifacio? Kung yung kalayaan ay hahayaan nating tapak-tapakan at ibasura na lang para lang sa kanilang mga pansarili. Hindi nyo po pwedeng sabihin na hindi, okay lang ako. Pwede naman ako mag-artista, ang daming leading lady. Mag-artista ka na lang at doon idol pa kita. Sa totoo lang mga kababayan, ito dati ko pa naman sinasabi sa inyo, pagdating sa pelikula, idol ko si Robin Padilla, pero sa pagiging politiko, hindi. Kasi wala siyang nagagawa. Pero nagtitis ako para sa inyo. Kaya sana mga kababayan ko, huwag tayong maging makasarili. Kawawa ay nasa protesta kasi naniniwala dito sa mga sinasabi ni Robin Padilla kahit alam naman nating lahat na artista to at kaya nitong magdrama sa harap ng publiko. Tingnan natin kung ano ang ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Isang tabi niyo yung religion kasi. We are one! We are one! We are one! At tingnan ninyo yung mga muka ng mga namumuno sa inyo. Yung mga namumuno sa inyo, ano ba yung kanilang motibo at interes? Kapag pansariling interes, iwan nyo yan! Ang laki na ho ng utang natin. Ang sabi nila, kanina nakikinig ako, ang sinasabi lang ng ating kapatid, buwis lang, buwis. Ang binabayad kong buwis, ang binabayad kong buwis. Totoo yun. Napupunta sa wala. Pero mas nakakainsulto dahil yung inuutang natin na dapat mapunta sa pag-unlad natin, nauuwi rin sa... Bakit mga kababayan? Ito paliwanag ko sa inyo Bakit nauuwi sa wala yung mga inuutang ng gobyernong ito? Sabi ni Robin Padilla, bakit nauuwi sa wala yung mga tax na ibinabayad natin? Una, nagpapasahod tayo ng walang kwentang politiko. Yung hindi pumapasok pero sumasahod ng napakalaki mga kababayan. Habang yung mga kababayang Pilipino po natin, araw-araw na gumigising ng maaga, bumabiyahe, nakikipagsiksikan at pumapasok sa kanilang trabaho umulan bumagyo. Di po ba mga kababayan? Tapos yung tax na kinakalta sa inyo kada buwan o kada kinsenas katapusan, pinapasahod lang natin sa walang kwentang politiko na hindi nagtatrabaho. Hindi pumapasok pero ang laki ng sinasahod. At ayaw bitawan. Diba mga kababayan, yung malaking sinasahod niya kahit hindi siya pumapasok. At higit sa lahat, nagpapasahod tayo ng politikong walang kwenta, walang ginagawa. Katulad ni Sara Duterte, katulad nitong sina Robin Padilla, at nung iba pa mga politiko na puro kontra sa gobyerno, yung ginagawa saglip na magtrabaho. Yan talaga, nauuwi talaga sa wala. Yung mga tax na binabayaran natin, dahil nga ang totoo naman talaga dyan, napupunta sa mga politikong walang ginagawa hindi nagtatrabaho. Nagpapataba lang ng kanilang tiyan mga kababayan sa kanilang mga opisina. Hindi bumababa sa field. Kung bumaba man, maninira pa sa gobyerno, saglip na tulungan ng gobyerno para magtrabaho. Yan talaga ang totoo. Kaya kawawang kawawa dito ang mga kababayang Pilipino po natin dahil nga
nagbabayad tayo ng tax na napakalaki, at yung tax na ibinabayad natin, ipinapasahod lang sa mga politikong walang kwenta, na katulad po ng mga ito. Ang bawat Pilipino, tandaan ninyo, may utang. Totoo Hindi yan. magiging apo ninyo. May utang. Papayag ba kayo na ganyan na lang ang buhay ninyo? Hindi ka ba nahihiya, Senator Robin Padilla? Isisilang pa lang yung mga bata, may utang na, at yung inuutang na yun ipinapasahod sa inyo. Nasaglip na magtrabaho ka, naandyan ka, nagsasalita ka ng kung ano-ano laban sa gobyerno. Saglip na magtrabaho ka para tulungan mo ang gobyerno na umusad. Hindi ka ba nahihiya na yung kaibigan mo hindi pumapasok pero sumasahod? Aba, mahiya naman kayo. Diba? Kakapal na mukha nyo magsalita na may utang pa kahit yung isisilang. Yung ang inuutang na yon, pinapasahod sa inyo. Yung mga nagsasabing sila daw ay makabayan. Huwag kayong magmumura, bawal yan. Makabayan daw sila. Pero bakit meron silang tinatawag na exit plan? Yan ang talungin ninyo sa bawat isa, mga mahal kong kababayang Pilipino. Ikaw, may exit plan ka ba? Bakit yung mga namumuno sa atin? Eto mga kababayan. Ano yung sabi ni Robin Padilla? Makabayan ka ba? Bakit may exit plan ka? Di ba kung titingnan nyo mga kababayan, sino ba yung gustong tumira sa ibang bansa kasama yung pamilya? Di ba si Senator Robin Padilla yan? Gusto nilang manirahan sa ibang bansa kasama yung pamilya niya. Kaya nga kung titingnan nyo, di ba sinasabi nung asawa niya na hindi na daw tatakbo etong si Robin Padilla dahil nga parang lilipat na ata sila ng bansa. Naghahanap sila ngayon ng bansa na kung saan mga kababayan gustong manirahan o gusto nilang pagtirhan. Diba? Marami dyan na mga politiko ang talagang naghahanap na ngayon ng bansa na gusto nilang matirhan. Katulad itong si Robin Padilla, may exit plan din ito. Huwag kayo magpapapaniwala doon sa sinasabi niya na yung ibang mga politiko may exit plan, kahit siya meron din. May exit plan. Ibig sabihin, wala silang plano para sa atin. Yan ang ilagay ninyo sa isip ninyo. Hindi yung nakarinig lang kayo ng magaling mag-English dyan, believe na kayo. Tapos na ang panahon ng spoken in dollar. Tapos na. Panahon na ngayon para magkaintindihan tayo, mga kapatid. Kami pong lahat. Yan. Mga kababayan, yung mga drama ni Robin Padilla, na kahit nagdrama siya na nagdrama dyan, ang ending, nasampahan pa rin ng ombudsman ng kaso sa Sandigan Bayan, ito pong si Rodante Marcoleta. At ang ending mga kababayan, once na lumabas yung arrest warrant ni Rodante Marcoleta, makukulong itong si Marcoleta mga kababayan, kasama yung kanyang best friend na si Mike Defensor. So para sa akin mga kababayan, tama lang yan dahil mismong si Rodante Marcoleta naman talaga ang umamin. Ano po na siya ay nakatanggap ng 75 million. Ganun din mga kababayan. Etong si Robin Padilla, kung titingnan nyo, ang kapal na mukha magsalita na yun daw iba mga politiko, may exit plan. Kahit siya nga mga kababayan, may exit plan din siya. Dahil nga, gusto niyang manirahan sa ibang bansa at iwanan ang bansang Pilipinas. So kayo, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi nyo? Hingil po mga kababayan sa usapin na yan. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po dyan.